Para maalagaan natin for the whole lifetime yung ngipin natin, ang unang gagawin natin dapat at least once a year, nagpapalinis tayo ng ngipin sa dentista. Kasi through that, madedetect ng dentista kung may nag-uumpisang sira or caries. From there on, maaagapan yung sira. Kasi ang caries, bago maging totally sira ang ngipin, could take about 2 to 3 years. So from every year na nagpapalinis ka, maa-anticipate yung pagkasira ng ngipin. And then from then on, hanggang lifetime, kung masusunod lang natin yun, maikikip natin yung ngipin natin for the rest of our lives. Very dangerous yung hindi nagpapalinis ng ngipin kasi hindi natin napapansin. May mga taong mabilis mag-build up yung tartar. Nakakala natin natural lang kasama sa buhay natin, pero hindi. Pag may tartar tayo, ang tendency dahil yun foreign body to our mouth, magre-recede ang gums, magre-recede ang bone. Kahit walang sira yung ngipin, magiging mobile yung tooth at malalaglag na lang ng kusa. Oo, yun ang tinatawag na gum disease and then eventually bone disease of the mouth. Kasi from dun sa pagpapalinis ng ngipin, ituturo din sa atin ng proper toothbrushing technique, ang paglilinis, ang proper flossing para matanggal yung mga tinga-tinga in between na hindi nakukuha ng pagtutoothbrush. At saka kung bata pa, mag-request tayo sa dentista na maglagay ng fluoride para ma-harden yung enamel ng ngipin natin at maiwasan pagkaroon ng decay, lalo na doon sa pit and fissures na tinatawag nila, yung mga singit-singit. Ganun lang kasimple.